Fire. Magandang gabi po. Magandang gabi. Buenos dias. Para hombre habla Españolas. Ngayon, ang lahat ng mga Pilipino, makinig ko po kayo ngayon dahil ito po ay napaka-importanting usapin. Si Danilo Thailand, magandang gabi po. At magandang gabi rin sa lahat-lahat dyan sa ibang bansa, mga Pilipino dyan sa ibang bansa. Of course, kung mayroon man akong iunang pasalamatan sa mga Pilipino ay walang iba kundi yung mga OFW. Alam niyo ba kung bakit? Kung hindi man OFW, yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, kagaya sa Amerika, sa Canada, kahit sabihin natin immigrant sila, kahit sabihin natin citizen na sila ng ibang bansa, ang katotohanan po ay yung dugo hindi nawawala. Kapag ang inyong kamag-anak ay humingi ng pera pangsuporta sa eskwelahan ng mga inyong kamag-anak sa Pilipinas, kahit hindi na kayo Filipino citizen, nagpapadala pa rin kayo. At kung kayo po ay nagpapadala, nang ibig sabihin nakakatulong kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ngayon, mahigit halos sa tingin ko, tansya ko na sa malapit na tayo $40 billion na remittance ng mga Pilipino mula sa labas papunta sa Pilipinas. So imaginein mo, yung $40 billion, ilang peso kaya yan? So pagpalagay na lang natin sa 50 pesos kada dolyares. So kung $40 billion, times 50 mo, that is around equivalent to mga 40 times 5, that is 20 plus 0. So mga 200, no? So 200 mahigit. Kwentahin natin para sigurado tayo. Titingnan ko lang kasi kayo ang direktang apektado rito sa ating pag-usapan sa ngayon. Kayo mga taxpayers, kagaya ko, ako kukunti lang tax ko kasi unang-una ay hindi inawalan akong kinikita. Kunting-kunti na lang talaga. So, umabot sa $40 billion 40, yan ang mga contribution ng Pilipino na nagtatrabaho sa labas na papadala sa Pilipinas. So, times 50 pesos na lang. Huwag nating habulin mga 58. Umabot sa 2 trilyon na peso ang contribution ng mga Pilipino mula sa labas. So, ibig sabihin po ay kayong mga Pilipino na mula sa labas ang direktamente na apektado sa kung ano man mga budget na pinag-usapan sa Pilipinas. Biro mo 2 trilyon? Ang laki-laki noon. Ngayon ang budget natin na inapruban na 6.32 trilyon. Ibig sabihin, 4 na trilyon na lang hahanapin nila. Pero yung 2 trilyon nanggagaling sa mga Pilipino mula sa labas ng bansa. So, baka siguro kampante lang kayo kasi marami naman kayong pera, hindi kayo apektado. Ang inyong mga kamag-anak sa Pilipinas, napapadala nyo naman na makakain. So, hindi kayo masyado magrereklamo. Pero ngayon, hindi nyo ba alam na kayo ang direktamente na tinatamaan nitong pagnanakaw ng mga opisyal ng kapwa nyong Pilipino dito sa Pilipinas? Biro mo ang budget ng Pilipinas ay 6.32 trilyon. Noong nakarang taon, 5.67. Ang inyong binibigay sa Pilipinas, 2 trilyon sa peso. Ibig sabihin, kung meron na mga Pilipino rito na grupo na may pinakakarapatang magreklamo, kayo yun, yung mga OFW. No? Kayo na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. O, di ba? Tama ba ako? Dato SKS Gamblang? Yung mga OFW na taga-BARM, sila dapat ang pasalamatan natin kasi sila po ang mga OFW natin ang nagbibigay ng pinakamalaking pundo para magkaroon ng kita ang Pilipinas. So imaginein mo yan, kung hindi lahat magpapadala ng pera mga yan,
At ibig sabihin, mawawala yung $40 billion na pinapadala nila. At kung mawawala ang $40 billion pinapadala, mawawala rin ng 2 trilyon na pinapadala nila taon-taon. O ngayon, pag-usapan natin ang budget ngayon, kung paano ngayon minamanage nitong mga kapwa nyo Pilipino na mga opisyal ng bayan, mga senadores at mga congressmanes ang sa ating sa ating budget. So ginagawa nila ngayon, siyempre kayo na nasa labas ng bansa, gusto ninyo na yun yung mga kamag-anak, kapag ma-ospital, mayroong sasagutin at kahit paano ang PhilHealth na isasagot sa mga kamag-anak ninyo na na-ospital. Eh ngayon kung wala, kasi tinanggal na para sa 2025, wala nang binigay na budget para sa PhilHealth. So ngayon, ano mangyayari sa PhilHealth? Ang mangyayari po sa PhilHealth, kung walang binibigay, obligado pa rin ang PhilHealth na mga opisyal na susundin ang batas na kada may ma-ospital na mga senior citizen o mga Pilipino na walang trabaho o mga Pilipino na mga persons with disabilities, ay obligado pa rin sila magbabayad na ibig sabihin saan sila kukuha ng pundo ngayon dahil walang pundo galing sa national government. E di, nandun sa mga contribution ng mga tao na persado magbigay ng contribution sa PhilHealth. Kagaya ng mga employer, ikaw marami kang empleyado, halimbawa 20 empleyado mo, ikukulong ka ng ating bansa pag hindi ka magbibigay ng tinatawag na counterpart mo, i-remit mo sa gobyerno para sa PhilHealth ng iyong empleyado. Ganon po yun. Kaya kayong mga employers o may mga kahit maliit na negosyo, meron ka halimbawa bentahan ng siomay, meron kang 2 empleyado, obligado ka magbigay sa PhilHealth ng contribution mo na sa premium ng 2 mong empleyado. At kung hindi ka makapagbigay, ikukulong ka. So ngayon, marami yan. So ngayon, dahil wala ng pera galing sa gobyerno, ang perang gagamitin ngayon ng lahat ng mga ospital, manggagaling sa mga pundo ng mga nagbibigay ng contribution. Nagbibigay ako, nagbibigay kayo na nakikinig. So ano ngayon ang mangyari? Di manggagaling tayo po na mga nagbibigay ng pera ng contribution taon-taon, actually buwanan yan. Ang sasagot ng mga pang-ospital, kung ma-ospital, ang ating mga senior citizen na walang pera, mga persons with disabilities na walang pera, mga tao na walang trabaho na ma-ospital at wala ring pera, tayo po lahat ang sasagot. Makatarungan ba yan? Okay, bago ko babanggitin kung sino yung mga senadores na nang hold up ng pera ng bansa, nais ko muna ilatag. Ano ba ang obligasyon ng pamahalaang nasyonal para magbigay ng pera sa PhilHealth? Ganito po yun. Sa ilalim po ng Republic Act 11.223, nagsasabi na 40% na kita ng pamahalaan sa lahat ng documentary stamps ay ibibigay sa PhilHealth. So kung may utos pala na hiwalay na batas, tama ba ang ginagawa ng ating senadores at ating mga congressmanes na hindi bigyan ng kahit piso ang ating PhilHealth? Na kumbaga may hiwalay na batas na nag-uutos na 40% na kita sa documentary stamp tax ay ibigay doon sa PhilHealth. Next, gumawa rin sa ilalim ng Universal PhilHealth Law na ang 50% o kalahati ng kita sa PAGCOR, PCSO ay ibibigay sa PhilHealth. So ngayon, may hiwalay na may nabatas nito nagsasabi, ano ngayon ang kasalanan? Bakit naman ginawa ng mga senadores at mga congressmanes na hindi bigyan kahit piso? Samantala, tumatanggap ang pamahalaan natin ng pera galing sa documentary stamp tax, galing sa kita sa
Pagkor, mga pugo nga, daming kinita dyan, di ba? O, tapos ano pa? Nag-utos din ang PhilHealth Law na kukuha ng tinatawag na incremental na pera mula sa kita ng pamahalaan natin sa mga buwis, sa mga sigarilyo, sa alak, sa beer, sa tabako, o ano pang iba na mga kasama na dyan yung buwis para sa mga pagkaing matatamis. So, ngayon, pinakahuli na buwis na binigay mula sa mga sin tax ay umabot po ng nung last year. Ang binigay po nung last year, gusto ko makita ninyo. Ito po ang binigay nung last year. Itong datos natin, ito official data ito. Okay. So ngayon, iangat ko rito yung pruweba kasi para meron kayong gagamitin na ebidensya at sasabihin ngayon na hindi kayo nagmamaritis. So, share screen. O ito. So makita niyo sa screen, yan po ang binigay galing sa syntax, binigay sa PhilHealth. Isa-isa natin. Noong 2020, ang binigay sa PhilHealth mula sa tabako at alcohol na buwis ay 71.35 billion pesos noong 2020 na taon. At ang kinita noon sa tabako ay 139.5 billion. At ang kinita na buwis mula sa alcohol ay 62.05 billion. Noong taong 2021, ang binigay sa PhilHealth ay 71.35 billion pesos. Mula naman yun sa kinita na sa buwis sa tabako na 172.33 billion at alcohol o alak at mga beer na 82.22 billion. Noong 2022, 79.99 billion ang ibinigay ng mula sa tabako at mga alak. Na ang kinita naman nila noon sa tabako ay 209.6 billion at ang mga alak ay 103.64 billion. Noong 2023 ay binigyan ng ang PhilHealth ng 100.23 billion mula sa kinita sa buwis sa tabako na 169.84 billion at 109 na buwis mula sa mga alak, 109.94 billion. Ngayong taong 2024, ang kinita na buwis mula sa tabako ay 185.32 billion pesos at ang kinita mula sa alcohol ay 123.55 billion pesos at ang binigay sa PhilHealth nung ngayon para 2024 ay 61.51 billion pesos. Ngayon sa 2025, ayon sa computation ng data na kikitain na buwis mula sa tabako ay 141.73 billion pesos para sa taong 2025. At ang kikitain mula sa alcohol ay 117.16 billion pesos. At kinuwenta nila ang mapunta sa PhilHealth ay 74.43 billion pesos. So, ibig sabihin, may sabi na kung magkano ang dapat para sa PhilHealth. Hiwalay na batas yun. Ngayon, ito kayo ngayon, gumawa kayo ng bagong batas. Ang tawag dyan sa bagong batas, yun ang batas ng budget. Sa shortcut na pagsasabi. Pero yung technical name niyan, ang pangalan ng technical ay General Appropriations Act for 2025. So, ibig sabihin, nung nag-uusap sila ni Chis Escudero, si Grace po, at iba pang mga senador, kung magkano ibibigay sa PhilHealth, hindi po nila pwedeng sabihin zero kasi may batas na nahiwalay na nag-uutos kung magkano ang gagaling sa tabako at alak at mga matatamis
na ibibigay sa PhilHealth. So hindi mo pwede sabihin na zero yan. At nagsasabi rin ang batas na kailangan 50% na kita sa PAGCOR, sa PAGO, o kung saan man ay ibibigay sa PhilHealth. At isa pa, nagsasabi rin ng batas na 40% sa kinikita mula sa tinatawag na documentary stamp tax ay ibigay rin sa PhilHealth. Utos yan ng ihiwalay na batas. Ang tanong, bakit ginawan ng mga buwitri ng mga senadores at mga congressmanes ang sasabihin na kahit piso mula doon sa mga kinitang yun ay hindi ibibigay sa PhilHealth? Ang sagot, kanilang kasakiman na gusto nila maibulsa ang ayuda. Bakit ko sinasabi na gano'n ang sagot? Iyon ay binasi ko sa katotohanan na yung mga budget dapat sana para sa PhilHealth ay inilipat po nila saan? Ginawa nilang ayuda sa kapos ang kita na pondo na ang original na sinasabi ay 39 billion pesos. Ngayon, nahiya siguro, ginawang 26 billion. At para nung una, matandaan ninyo na si Amy Marcos at marami pang ibang senador ay ayaw sa AKAP. Pero ngayon, bakit pumasok ang AKAP? Niyakap na nila ang AKAP. Kasi nangako si Tambaloslos, si Martin Romualdez at yung congressman ng Ako Bukol Party List na si Elizalde Co at si Jill Bungalon na bibigyan ng 5 billion na share o kabahagi ang mga senador. Kaya pumagi senador. Tapos ang ibinibigay sa mga congressman ay 21 billion. Yan po ang rason kung bakit nagbago ang pananaw ng mga senador. Yan po ang dahilan kung bakit tinanggalan nila at hinarangan nila na magkaroon na kahit piso na pundo ang PhilHealth. So, ano pa? Ano pang dahilan dyan? At bakit nila gagawin kung wala man lang sila kikitain? So, ibig sabihin po, yan lamang yung pagtanggal nila at paglipat sa pundo sa AKAP at isa pang pundo na pinaglagyan nila ay yung AIX. Ano yung AIX? Ang AIX po ay tinawag nila sa Ingles na Assistance to Individuals in Crisis Situation. Naka-English lang yan. Ano ba pagkakaiba ng salitang English na yan? Ikumpara mo sa ayuda sa kapos ang kita program. Di ba pareho lang ibig sabihin? Ito mga congressman talaga natin saka mga senador, pagdating sa pagkakitaan, maraming iniisip. Ay, talaga. So, kita na ninyo ang problema natin. Ngayon, pinaglalaban nila na dapat, total, ang PhilHealth naman po, ng mga opisyal dyan ay corrupt. Kaya dahil sa corrupt kayo, paparusahan kayo ni Grispo at ni Chis Escudero, ni Rapi Tulfo, ni Lito Lapid, ni Bong Revilla na magnanakaw sa Napoles Fund, ay huwag na lang bigyan ng pondo ang PhilHealth. Alam mo, delikado pong argumentong yan, Polo Carpio. Bakit po? Ang argumento pong yan ay ibig mong sabihin, lahat ng mga pulis ay nagtatanim ng ebidensya, ng mga nagtatanim ng droga, puro mga ninja cops, at daming mga ginagawang mga katarantaduhan, at mga korap ang PNP. Kaya huwag na nating bigyan ng pondo ang PNP. Parang ganun ang argumento nila. Kung ganun ang mangyari, anong ibig sabihin? E di wala nang magbabantay sa atin. Uuwi na yung mga PNP na wala na sweldo eh. Hindi na magre-report sa police station yan. So kung may patayan, wala silang pakialam na ngayon. Ganun po ang ibig sabihin na ginagawa nito mga senador. Anong klaseng argumento? Saan nila hinugot yung argumentong yan? Ito pang isa. Argumento ni Chis Escudero, isang abogado na gumraduate sa University of the Philippines. Sasabihin niya na hindi kami pwede kontrolin ng kung anumang lumang batas para sabihin namin kung ano sa kasalukuyan ang gagawin natin sa pera. Parang gusto niya palabasin, mas magaling siya
kaysa lumang batas na ginawa, nakasama naman siya nagboto nun. At babaguhin, sabihin niya, ibig niya sabihin, yung general law, pangkalahatan na batas na budget ay mas mataas pa kaysa detalyado na batas para sa PhilHealth. Prinsipyo na po yan kahit sa University of the Philippines na College of Law na kung saan diyan nanggagaling po ang lahat ng mga prinsipyo na tinuturo sa lahat ng eskwelahan sa Pilipinas kasi iyan po ang pinakanag-umpisa na law school. At ang lahat ng law school sa Pilipinas ay diyan mga anak lamang ng UP. Ang nag-umpisa po sa UP College of Law ay si Justice George Malcolm. Kaya, yung sinabi kong pinumpisa niya yan, kung anong tinuro ni Justice Malcolm noong araw, ay siya rin, henerasyon por henerasyon, sa linlahi, yan din ang natutunan. Kahit dadalhin pa, ituturo sa ibang school, ganon din yun. Ang ibig sabihin, mas mataas ang uri at ang bigat ng mga detalyadong batas kumpara mo sa pangkalahatang batas. So, kailangan siguro ito, sulatan natin ang Board of Regents ng University of the Philippines at babawiin ang degree na ginawad kay Chis Escudero. Kasi kabubuhan yan eh. So ngayon, sila sabi ko kanina, ganitong ginawa nila. Tinanggalan nila yung PhilHealth. Ngayon, sinabi ko kanina na ibinibigay nila sa pundo sa ayuda at pundo sa AX. Anong pundo nila? AKAP tsaka AX. So anong gusto nila palabasin? Ang gusto nila palabasin dyan, ladies and gentlemen, kahit anong pangkatwiran sabihin nyo na masama ang PhilHealth, kahit kurap pa ang PhilHealth, ang ibig sabihin yan, huwag nyong parusahan ang mga tao na umaasa sa PhilHealth na mayroong sasagot kahit kalahati, kahit kabahagi lamang ng gastusin sa ospital ay mayroon sasagot para sa kanila. Hindi man masagot ang 100% na gastusin sa ospital, at least mayroon. Kaya ngayon, wala po kayo sa katwiran, mga buitre na mga senadores at buitre na mga congressmanes na magsasabi na hindi nyo bigyan na kahit piso ang PhilHealth dahil lamang sa mga kurap ang mga opisyal nito. Para mo lang sinabi, kurap ang lahat ng mga senador. So, tanggalan ng budget ng Senado. So, wala ng senador lang magre-report, wala ng sweldo eh. Parang sinasabi mo, kurap ang lahat ng congressmen. Kaya tanggalan na ng pundo ang Kongreso. Kaya wala na magre-report na congressman kung ganun gagawin natin. Sabihin mo, kurap ang Office of the President. So wala ng pundo ang Office of the President. Magre-report pa ba si Bumbara? Kaya tanggal. Di ba? Sabi niyo sa confidential fund, corrupt siya. O bakit hindi niyo tinanggalan ng pondo? Bakit binigyan niyo 733 million? Yung PhilHealth at tinanggalan niyo piso, wala. So nakuha niyo na yung argumento, ladies and gentlemen, nang ibig pong sabihin nito ay tayo ay niluloko lamang nila. At bago maubos ang battery ko, nais ko lamang banggitin itong mga buitre na senador. Magla-live na lang ako mamaya. Uli, idugtungan ko ito. Ang mga senador na pumirma na para tanggalan ng pera ang PhilHealth ay sina Grace Po, Chis Escudero, Win Gatchalian, Jinggoy Estrada, GB Ejercito. Alam mo si GB Ejercito? Siya pa yung author ng Universal PhilHealth Act. Tapos, ang hindi bumoto ay sila ni Senator Loren Legarda, Senator Bongo, Senator Pia Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros, Senator Amy Marcos, Senator Joel Villanueva, Senator Juan Miguel Zubiri, at Senator may isa to, nakalimutan mo. So anyway, ang sa congressman naman, ang bumoto, 13 sila, pero
isa lang ang hindi bumoto, si Congressman Michael Duabit ng Rizal Province. At ang bumoto ay si Representative Elizalde Co ng Ako Bicol Party List sa Bicol. Si Representative Stella Luz Ikimbo na tumatakbo na mayor ngayon sa Marikina. Si Aurelio Dong Gonzales na representative dyan sa Pampanga. Si Representative David J.J. Suarez na akala mo malinis, taga Quezon. Si Representative Manuel Manix Imdalipi na taga Zamboanga City na akala mo magaling. Tapos si Representative Jude Asidre ng Tingog Party List ni Yeda Romualdez na bata na asawa ni Martin Romualdez. Tapos si Jose sino ito? Si Jose, Representative Jose, nabura ko eh. Mamaya, balikan ko. Si Raul Bungalon, Jill Bungalon, ng Ako Bicol List din. Tapos, si Jose Joboy Aquino pala. Ironically, pinsan ni Noynoy Aquino na congressman sa Butuan City. Oy, huwag nyo na iboto si Joboy sa Butuan City, sa mga kliyente ko din sa Butuan. Tapos si Romeo Acop. Oy, mga antipolo, huwag nyo na iboto si General Acop. Tapos si Representative Eliandro Jesus Madrona dyan sa Romblon. Huwag nyo na iboto to. Si Representative Michael Duabit ay hindi pumirma. At ang isang pumirma ay si Marcelino Libana na kunwari oposisyon. Ibang klase to, traidor na waray-waray to. So yan lang muna siguro sasabihin ko kasi maubos na yung aking battery. Mamaya idudugtungan ko po ito. At magandang gabi po sa inyong lahat.